Okay, happy listening muli sa ating lahat ng nakikinig sa atin dito sa ating platform sa Mamalakaya Yes. Podcast. Yes. Tayo ay nasa Spotify, sa Facebook. Sa Facebook, link lang. Okay. sa, na may Apple Podcast, ayan, saka sa mga iba pang, sa YouTube actually, Okay. na makikita naman doon. So, last time, nalagyan natin ng konting explicit o parental guidance kasi syempre baka hindi angkop sa mga batang manonood. Yung mga, ay grabe, may mga ganun. Kasi more on about sa sexual immorality. Okay. Pero, main topic lang naman talaga nung last time. Kung di nyo pa napapanood, tingnan nyo na. No, napakaganda nun. Kasi ang pinag-uusapan doon, bakit ba mayroong mga natitiwalag Okay. na tao sa simbahan? Yes. Alam natin na kunyari sa iglesia ni Okay. Kristo, di ba may mga natitiwalag? Yes. Hindi natin alam yung resa-resa kung Yes. bakit ba natitiwalag yung mga tao na yun, kung Yes. saan nila kinukuha yung mga ano. Ngayon, open naman kami dito na sinasabi namin na yung iglesia na yun, kunyari particular church na yun, Yes. is hindi namin sinasabi na sa Diyos. Yes. O open naman sa podcast na to kung hindi. Okay. So, ang sinasabi nating konteksto dito, dun sa tama at totoong simbahan. Yes. Ano sir? Bakit ba may natitiwalag pa? O di ba sa panahon ngayon na ang bait ng mga tao dapat sa panahon ngayon. May gender neutrality tinatawag, culture chena-chena, di ba? Na syempre ayaw maka-offend ng generation na to sa mga differences ng mga tao. Siguro unlike nung, although hindi ko naman masyadong naabutan, Sige. nasabi lang siguro ng mga nanay at tatay ko, mga lola at lola ko, nung panahon namin hindi ganyan. Panahon ngayon ang hina, ang Totoo naman. ang ano, 'di ba? Sa generation ko kasi, may ano bang tawag sa generation natin? Hindi, ano pa rin kayo? Gen Y. Ay, hindi ba tayo magka-gen? Hindi, millennials. Kahit konti, hindi tayo Kasali. nagtagpo. At 19, ano ka ba? 5. Oo, pasok ka dun sa Magkasama tayo sa millennials. bracket. Oo. Magkasama tayo sa bracket. Mm-mm. Kasi parang naabutan daw natin yung yung ibon at yung technology. Oo. Yes. Napadabutan natin pareho. Oo. So parang naabutan natin yung transition. Di ba? Nung noon at Yes. ngayon. Kaya kahit papaano, may nag-grasp natin ng kaunti. Yes. Naintindihan natin yung differences nung dalawang generation. Totoo. Pero hindi naman generation ang pinag-uusapan natin dito. Although may factor yun. Dahil nga ang nasabi natin na parang bawal hindi maging mabait. Kasi yung pagtitiwalag, Sir John, kung titingnan natin sa kaisipan ngayon, Okay. napaka-brutal. Yes. Napaka-lupit. Nag-exclude ng tao. Oo. Parang ganon. Totoo. Naging judgmental ng tao. Yes. Diba? Hindi sinali. Di ka nabate. Diba? Parang ganon. Pero dun nga, sa latest na previous na podcast, na-explain, kung bakit kailangan. No, sir? Kasi, hindi naman din natin bilang simbahan pwedeng hayaan na lamang na yung kasalanan ay mamalagi sa simbahan. Yes, exactly. Di ba? Kaya ka nga nandun tinalaga ka ng Diyos para maging pastor, elder, tagapangasiwa ng simbahan. Di ba? Kung merong papasok na kasalanan, karumihan, hindi mo pangit mong term ko pero sana na-guess nyo yung logic. Na ay may pumasok na kasalanan sa simbahan. Pag-pray natin na mawala. Parang minsan ayaw i-address ito. ayaw i-address, di ba? Parang pagpasa Diyos na lang natin. Di ba? Nandun ka nga Ayun. Sa tingin ko, nagiging excuse ng tao yung ipagpasa Diyos. Baka naman tamad ka lang, di ba? Di ba may tinanong ko nga minsan, yung hindi ba pagdidisiplina is kasalanan? Actually, yung sin of neglect is sin. Yes. Oo.
So yun yung nangyari. Exactly. Oh, syempre dito Sir John sa pag-uusap natin Korinto ito No, una pa lang itong letra, may pangalawa pa. Background natin para sa mga ngayon lang makakinig. Ito ay sulat ni Pablo sa isang church sa Korinto, sa Roma, no? May isang church doon na Corinth. At napakadami ng problema ng simbahan na ito. Yes. No, merong pagkakakampi-kampi, hidwaan kay Paul ako, kay Sipas ako. Merong fanaticism na tinatawag, may tribal mentality. Tapos yung latest nga may sexual immoral na hinahayaan ng simbahan, na sinasabi pa nga ang bragging rights nila, kami accepting kami, mabait kami. Na ni-rebuke to ni Paul mismo. Ngayon, dadako na tayo sa 6. Okay. Nagkaroon na ng mga demandahan nito. Okay. May hidwaan talaga sila. Okay. No? Okay. Punta na tayo. Sige, sir. Verse 1 lang. 1. Pag may conflict kayo sa kapwa nyo Christian, Okay. bakit dinadala nyo sa korte ng mga judge na walang takot sa Diyos? Instead na hayaan nyo ang mga taong pinili ng Diyos na ayusin ang problema. Okay. Okay. So medyo strong yung word dito ni Question yung ano Paul. niya. Oo. Para bang hindi makapaniwala si San Pablo bakit ganito yung ginagawa ng mga Corinthian Christians. Parang takang-taka siya. Oo. Ganun. Kasi sa totoo lang, meron naman talagang sabihin nating arbitration or sabihin nating court sa loob ng simbahan na kung saan na pag-uusapan nila or Paano na... yan? Paano yun, sir? Parang council. Ganun. Oo. Ba't ba dadalhin nyo pa yan sa sa tawag dito? Husgado talagang... Husgadang secular. Oo. Pareho naman na ang may dispute is pinaniniwalaan na parehong Christian. So, kumbaga, kung sa tingin ng isang Christian is nagkasala yung brother sa kanya, it's very important na hindi na ito inilalabas sa secular. Kumbaga, ayusin na to sa loob ng simbahan. Kasi Ipopos, pwede ba yun? Mga ipopos? hindi nga pwede. Hindi nga tama hindi yun. advisable talaga. Kasi para bang ang nadudumihan ang pangalan dito is yung pangalan ng Diyos. Tama. Parehas Christian. Parehas Christian nag-aaway. O minsan, yung world pa, kukuha ng popcorn at panonoorin kung paano nag-aaway-away. Example na palabas yung face-to-face. Diba, naka-televise pa sa national na nagbabardagulan yung dalawang tao. Mag-aanak pa. O, isipin mo, parehong Christian, gano'y ginagawa. So, katawa-tawa. Tsaka, hindi ka paniwala na, bakit hindi ba yun ni-resolve ng pastor nyo? Hindi ba yun ni-resolve ng council ng elders? Wala bang ganon? O, yun. Maaring wala kang ganon, kaya sinusulatan. Kaya nga, sabi dito, is go to law before the unrighteous. Hindi naman sinasabi na pag sinabing unrighteous is hindi fair yung judge sa mundo. Hindi ganun. Ang ibig lang sabihin ng unrighteous is hindi spiritual. Kasi hindi Christian, hindi believer. Hindi naman necessary na porkit nasa secular hindi na honest. Oo. Pwedeng honest sila. Kaya nga lang, hindi lang magagrasp yung perspective ng spirituality. Bakit kailangan na ayusin ng dalawang mag-brethren yung kanilang issue. Meron ka bang nakitang ganito? Madami. Present time. Kunwari sa face-to-face lang, sasabi niya, born again ako. May nag-quote pa na. Oo, may nag-quote pa siya minsan na born again siya, kaya ganun-ganon. In the first place, dapat hindi siya pumayag na televised pa na ganun yung problem. But again, the issue is not between a Christian and a non-Christian. The issue here is both Christian. Many. Okay. Ano yung problema kaya, no? So, ibig sabihin dito kasi, may sinabi na merong pinili ang Diyos para ayusin yung mga problemang ito. So, talagang merong may term ba? Tama ba yung term ko na kailangan nating makialam bilang Kristiyano? Regarding saan? Sa, kunyari, may dalawang hidwaan ang dalawang Kristiyano. Meron kailangan at kunyari, yung may elder o may pastor o yung tinatawag nga na pinili ng Diyos, kailangan makialam. Kunyari, kaya nga sila napaabot sa korte, hindi nila maayos na silang dalawa lang. It's very important na merong elder or pastor na mamamagitan sa kanila.
Wag naman nilang paabutin pa sa taas. Kasi para bang, ano bang pinagpuputok ng butsin mo na bakit kailangan paabutin pa doon? I am saying this most specifically sa mga civil problems. Hindi doon sa mga criminal problems. Kasi kung natin mapagpatay, talaga naman yung law of the land na ang gagamit at yung korte ng national, yun naman na talaga. Iiral doon. Oo. So more on kailangan mo pa rin pagbayaran yun. Yes. Kahit Christian. Yes. Mapapaisip ka rin naman bakit kung talagang Christian ka, bakit umabot ka sa ganong kasalanan? Mako-question mo din kung talagang Christian ka. Okay. Next. 2. Hanggang 6. Di nyo ba alam na ang mga taong pinili ng Diyos ang magja-judge sa mundo? So kung kayo ang magja-judge sa mundo, hindi nyo ba kayang isettle ang mga maliliit na kaso? Di nyo ba alam na tayo ang magja-judge sa mga angels? Kung ganun, dapat kaya rin nating mag-judge sa mga ordinaryong bagay. Okay. Kung may mga ganyang conflicts kayo, bakit yung mga direspetado ng church ang nagsesettle sa inyo? Nakakahiya kayo. Meron naman sigurong kahit isa sa inyo na kayang magsettle ng away sa pagitan lang ng mga Christians. Okay. Ang ginagawa nyo, magdedemanda ang isang Christian sa korte laban sa isa ding Christian. Tapos, hinahayaan nyong ang mga hindi naniniwala kay Christ ang mag-judge sa inyo? Tapos. Okay. Okay, ganito ang ang explanation natin dyan. Pinapaalala sa atin na balang araw, tayo ay ilalagay ni God kasama niya na kung saan i-judge natin, not necessarily yung mga righteous na angel. Hindi naman tayo bigyan ng power na bigyan ng penalty or punishment yung mga angel Ang sinasabi lang is one day bibigyan tayo ng special seats ni God na kasama tayo na i-judge natin yung mga evil na angels. Yung mga masasamang mga anghel na yung mga nagrebelde sa Diyos. So it might be fascinating pero hindi. Okay. Kumbaga, kaya natin i-judge to kasi 'di ba si Lucifer tinaas niya yung sarili niya above kay God. Pero alam naman natin hindi dapat. Ngayon tayo na alam natin place natin, tayo ang iniangat ni God. Kasi si Lucifer, Satan, mga kampon niya, ayaw nila magpakumbaba. Tayo naman kung magpakumbaba tayo, itataas tayo ng ating Panginoon. Ang magpapakumbaba. Ay tinataas, binababa. Ngayon, sabi dito, tawag dito, meron tayong glorious destiny in the future. Okay. Kung may glorious destiny tayo in the future, then mas lalong meron tayong power na i-judge natin even yung mga simple matters. Okay. Hindi na dapat pinapalaki o pinaakyat pa sa... Gandang segue, no? Oo, hindi dapat pinapalaki o pinapaano. Kaya may tanong dito wala na bang matatalino sa inyo? Wala na bang nagbabasa ng Biblia sa inyo? Wala na bang may discernment sa inyo? Wala na bang nakakaalam ng puso ng Diyos? Wala na bang spiritual sa inyo? So, meron kaaway nila. Yun nga yung nakakahiya. Yun. So, yun yung sinasabing, are you unworthy to judge the smallest matter? At saka, is there not a wise among you? Ayun. Okay. Bakit? Kasi brother goes to law against brother. Hindi against si Paul sa mga legal action. Ang ayaw lang ni Paul is that pag yung kapatid mo sa pananampalataya, ididemanda mo, tapos hindi ba sa demanda lang, demanda sa may korte. So, ibig sabihin, parang na-defeat yung purpose na nasan yung pagiging isa nyo, nasan yung pagpapatawad nyo, nasan yung pag-unawa nyo sa isa't isa. Another, it's very important daw na ayusin ng kapwa Kristiyano yung kanilang mga problema. Huwag nang idamay yung korte na hindi naman naniniwala sa Diyos. Kasi mga iba pinapabarangay pa. Yes, exactly. Nakakahiya, the end of the day, nadudumihan yung pangalan ng Diyos, lalo na kung magka-church kayo. Ano sir yung mga kaso, yung mga conflict na manageable naman? Utang. Okay naman. Paano yun? Paano? Kung nagkaroon kayo ng kasunduan na in this very reasonable amount, magbabayad siya every month.
Madali lang naman siya kung marunong tayo mag-budget. Yun. So, hindi na kailangang umabot sa korte. Hindi naman na ganun. dapat. Yung mga... Parang kunyari, tinakbuhan ka na talaga. Yun. Kaya nga sabi dito... Kumbaga, sa abot ng makakaya mo, magbigay tayo ng allowance, parang gano'n. Pero hindi naman ang sinasabi dito is wala ng criminal act na pwedeng pagbayaran sa criminal sa may Sa utang ba, korte. pwede mong i-ano talaga yan? Merong certain amount ng pera Na pwede kang magreklamo talaga. Oo, meron. paano yun? Ano yung action nila? May rerematahing property, gano'n? Depende sa mapagkasunduan. Mm. Yun. Siyempre yung kahihiyan pa lang na maano. Iba Kasi sa sa Facebook, usong-uso yung i-post ko na kaya, itag ko na kaya. hindi naman kasi marunong ding mahiya yung iba. Hindi ko Oo alam nga, bakit. sa ano din naman, sa part din naman kasi nung inutangan, Oo. nakakaawa din naman. Yes, kailangan ba may dahilan yung naniningil yung inutangan? Kailangan ba may dahilan siya lagi? Ano pa yung mga common conflicts sa simbahan? Yung mga Misunderstanding? gossiping, yung mga pag-uusap na hindi naman godly. Mga offense. Yung mga offense, matampo. Ayan. Yun, hindi lang na-invite. Ayan. Yan yung mga common. Kailangan naman wawat pa sa husgado. Yes. Siguro medyo may kalaliman itong nila, no? Bakit umaabot sa husgado? So, hindi lang basta petty. Oo. Hindi lang yun. petty to. Marahil ilang beses na kinarek yan, tapos para bang, hindi maayos ang church to. Hindi wag ganun. Yung parang ganun kasi dating kaya dinala mo sa korte ng secular hindi maayos ng church. So talagang sabog talaga yung sistema ng simbahan. Oo, totoo naman. Walang no? Wala standard. Okay. Verse 7 only. The fact na may mga kaso kayo laban sa isa't isa, proof yan na talagang bagsak kayo as a Christian. Diba? Bakit di nyo lang hayaan na kayo ang gawa ng masama? Okay. At kayo na lang ang manakawan? Okay. Why not rather be wrong? Yan yung why not rather be wrong. Actually, kailangan natin i-overcome yung parang pagiging rights addict ng American or ng Western. Di ba lagi silang addict sa rights nila? Karapatan ko rights. Karapatan ko to talaga naman tama. Bakit ganyan? Ganito. Ang pinaka mainam daw na tao, ang attitude daw is kaya niya i-give up yung rights niya for the glory of God. May mga tao kasi na hindi na nga nag-glorify si God sa attitude nila, tapos ayaw pang sabihin natin na i-give up yung rights. So, lalo tuloy tumatagal yung problema or issue. Lalo tuloy dumadami. Bakit? Kasi hindi na-address. Yun. Ngayon, Kaya magpaubaya. Yes. Magparaya. Yes. Pero ibig sabihin ba nun, sir, ay pwede na tayong maabuso? Hindi. Kasi di ba parang nalaman may verse na to, magparaya ka na kasi. Diba? Ang sabi dito is, yung why not rather be wrong is hindi naman about sa why not rather be wrong instead of confronting the problem. Mali yun. Dapat kasi i-confront talaga yung problema. Hindi yung magiging rather be wrong ka na para hindi naharapin yung problem. Hindi ganun. Sige, ako na lang mali. Parang self-hero ka. Pero hindi naman talaga yun yung purpose. Feeling mo nag-sacrifice ka. Ang tama daw term is, why not suffer wrong instead of bringing your dispute before unbeliever? Why not tanggapin mo na lang na isa ka sa nagkamali at nagkulang, wag lang na dadalin pa sa korte. Papagtawanan lang nila. Hindi pa pareho kayong Christian, bakit hindi nila kayo nagbigayan? Hindi pareho naman kayo ng church, bakit hindi pa kayo magkasundo? Yun. So, kumbaga, yung sinasabi dito na why not rather be wrong is in the view of sige, wag lang madumihan yung pangalan ng Diyos. Sige, ako na yung mali. Pero mahirap yun. Kasi mataas ang ating self-preservation. Oo. Ngayon, ako na nga itong Ako na nga itong Ngayon, it's very important na dapat is na-address ng mga elders and leaders yung mindset ng mga... Sablay ang leadership ng church. Yun nga. Again, wag daw tayo addict sa karapatan o rights natin. Yun kasi isang problema dito dapat ganito, dapat ganyan. Kapag
puro ang ilalaban natin yung rights natin, paano tayo mas makakatulong sa tao? May narinig nga ako na sharing minsan, nagsabi, your greatest right is to give up your rights. Parang si Pablo, may karapatan naman siya na humingi ng tulong pinansyal sa mga tao sa simbahan. Ngunit, hindi niya ginamit o inabuso. Bakit? Kasi because ayaw niya na makatisod or mag-isip na hindi maganda sa kanya yung... So yung rights niya, give up niya. For the better... For the glory of God. For the glory of God. Okay. So ganun lang din, ano? Yes. Minsan nakakatawa yung mga reklamo natin. Wala rin naman Ano? Di ba? Wala rin kakwenta-kwenta rin naman. Oo din. Marami sa mga reklamo. In view ng eternity ni God, napaka-petty lang yung kung tutuusin. So nga lang ngayon, nauso na kasi invalidation eh. Kaya parang may ganyan no? Maaaring maliit sa'yo. Pero malaki sa. Minsan, eto, yung prinsipyo na yun, minsan gusto kong i-apply kasi kapag ako nagdadrama minsan, nakukumpara mo yung sarili mo sa ibang mas angat eh. Okay. Pero kung ikumpara mo naman yung sarili mo sa less fortunate sa'yo, makakapagpasalamat ka pa. Yes. Diba? Maging thankful ka sa mercy ni God. So, sa bagay, sarili ko lang naman ini-invalidate ko, di ba? So, walang magre-reklamo. Pero yun, ang dami kasing drama din sa buhay na kapag nakita mo na, ay, mas grabe nga yung pinagdadaanan niya eh. Pero hindi siya nagre-reklamo at wala siyang ano. So, parang naka-encourage. Di ba? Parang, siya nga, ang daming ginagawa, ang daming nangyayari sa buhay niya, pero hindi naman siya nagdadrama sa pagiging Christian. Ako, di lang ako napansin. Dadrama na. O ako is parang napahagingan lang. Dadrama na. O masakit na. Tapos minsan pag nalaman mo yung kwento, di ba? Nung kanya-kanyang buhay ng mga tao, minsan nakakahiya na. Yes. Yung para ba akala natin, pasan natin yung mundo, pero... Itong cruise ko, di ba na... Maaaring siguro, real, totoo naman, na mabigat siguro sa'yo nung panahon na yun. Pero, di ba nga, kapag lalo nating nakita at nasubaybayan o nag-grasp yung kagandahan na ginawa ng Diyos sa atin, nagiging anino na lang lahat. Di ba? In light of His glory and grace. Di ba parang turn your eyes upon Jesus. Yung mga ganun, parang petty na lang. Kung alam mong timbangin talaga, yung spiritual, yung nagmamatter talaga. Ayun, siguro kailangan spiritual, heavenly minded talaga yung tao. Wala ka nang dadagdag na siya. 8 to 11. Pero hindi. Ginagawa nyo ng masama ang isa't isa. At ninanakawan nyo kahit mga kapwa nyo Christian. Huwag nyong lokohin ang sarili nyo. Alam nyo naman na walang parte sa kaharian ng Diyos ang masasama. Ibig kong sabihin yung mga immoral, mga gumagawa ng kahalayan, mga sumbasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangaliwa, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. Hanggang 11. Mga magnanakaw, sakim, lasenggo, mga mahilig manlait at mga hold-upper. Wala silang parte sa kaharian ng Diyos. Ganito yung ilan sa inyo dati, pero ngayon nilinis na kayo. Ginawa kayong banal at tinanggap na kayo ng Diyos dahil sa Panginoon nating si Jesus at sa Espiritu ng Diyos natin. Okay. Una sa lahat, kung totoong Christian tayo, hindi tayo dapat nandadaya or nag-cheat sa ating buhay. Hindi tayo sinungaling. And then, pangalawa, sabi dito is, yung mga unrighteous na binanggit dito, ibig sabihin pag yung mga unrighteous na binanggit dito, ito yung mga, ang pumumuhay nila ay ganun. So, madalas, yung paulit-ulit na yun yung kasalanan o pamumuhay, yun talaga. Lifestyle. Yun yung sinasabi naman dito. Ang Christian ba maaari siyang madapa sa mga kategoryang ito? Oo.
Pero nangangahulugan ba nun na nawala niya ang Hindi. kanyang kaligtasan? Hindi. Hindi Oh, naman. kasi si God ang nagki-keep ng ating faith. Siya nga author, siya yung Ibig sabihin ba nun, sir, kaya okay lang naman pala eh. na Kung okay lang naman pala, ano? na madapa. Hindi yun excuse. Ang, Yun ay provision para tayo is magpatuloy sa buhay. Hindi siya excuse na para bang okay lang palang madapa. Hindi ganun. Nagsusumikap ka nga na maging maingat sa harapan ng babangon Diyos. kapag nadapa. No? Yes. Kung worst case scenario, edi bumangon. Oh. Even the righteous may fall 7 times and rises back. Okay. Now, ano pa? Sabi dito, yung mga unrighteous, hindi talaga i-inherit yung kingdom ni God kasi sa kingdom ni God is perfection. Oh, yes. And another is, tawag dito, hindi naman sinasabi na yung mga particular sin na to, automatic hindi sila ligtas. Kasi sabi, Sinabi sa dulo eh. kasi sabi dito, such were among of you. Hinigasan na kayo. Yun. Okay. So, may ilan sa kanila, ang lifestyle siguro before maging Christian ay ganito. Tama ba, sir? Okay. Mare, no? At nangyayari, sir, may mga remnant siguro ng old lifestyle. Yes, remnant. Na kailangan i-work out. Yes, Process ng hanggang sa mawala sanctification. talaga. Oo. Matagal ba talaga, sir? Depende. Sa obedience o depende? Depende din sa kaloob ng Diyos. Ayun. Yung pag-grow. No? Oo. Kapag mas obedient tayo, edi mas mag-grow tayo. Pag mas seeking tayo, mas Ano magana. ang masasabi mo, sir, kung yung isang Christian ayoko masyadong mabilis mag-grow eh. Ay. Paano kung may ganong mindset? Pace, kanya-kanya tayong pace. Yes, may kanya-kanya tayong face, but make it sure na hindi tayo lazy. Na make sure na hindi tayo lazy. Kasi si God, Samad. ayaw ni God ng tamad. So, huwag natin siyang gagawing excuse. Yan. Excuse na hindi mag-grow, gano'n. Yes. Kasi as a Christian, it's very imperative or sabihin natin expected of us na talagang mag-mature tayo. Kaya nga na tayo nagsisimba, kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia. Parang kung magkakaroon ng reality check from day one. Sana Sa mayroong ngayon. development. Oo. Pero pinakamainam, sana ma-born again. Yun, sana maging tunay na Kristiyano. Yan. Kaya make your election sure pa rin eh. Yes, work out your pero salvation. dito ba, sir, yun yung mga sinasabihin niya ito, mga Christian? Oo. Mga brethren niya. Kaya nga lang, ang problema, brethren sila, pero ang immature kasi ng pag-uugali. Pero posible ba na, kasi sinusulatan to ni Paul in general posible ba na may isa o konti sa kanila na hindi talaga Christian? Pwede. Oo. Kaya nga sabi ni Paul, ba't kayo umabot sa ganyan? Parang hindi naman kayo Kristiyano. Yung parang ganun yung Kaya context. sinusulatan, ano? Yes. Kasi baka maging lifestyle na ng mga tao doon na ganun. Yun. So ano gagawin natin, sir, kapag may conflict sa simbahan? Una sa lahat, mag-usap yung dalawa magka-conflict in private. Paano kung yung isa ayaw i-deal? Kailangan kong ireklamo to. Yun yung reason kung bakit kailangan open dapat lahat isa't isa. Yun. Ready dapat yung Paano kung silent treatment, ganon? Wala, hindi ganon ka big deal na. yung silent treatment kasi dumadating lang yan kapag yung conversation or talks hindi na nag-work eh. Yun. Sinawaan. Yun lang yung reason. Pero sana wag tayong sawaan. Utang. Sa utang, pwede mo pa rin singilin. Oo naman. Kahit na sinabi pasensya ka na, kailangan pa rin yung singilin. Lalong-lalo na kung nangako. Yun. Sabagay, ano naman nila word naman nila yung sinabi nila Yes. Ang pangit lang talaga, nadudungisa natin minsan. Yung pangalan ng Diyos. Oo nga. Sa mga reklamong At sa mga ganito. actions natin na hindi sinasadya. Yan. Yung mga hidwaan natin na minsan, mga petty, gano'n. Ganyan ba tuloy ang Christian? Di ba dapat nagmamahal dapat, dadamay. Yung pagmamahal na yan is dapat galing sa Diyos, hindi yung pagmamahal na sabihin natin Warm, na, fuzzy feeling lang. na hindi naman galing pala sa Diyos. Yun. So yun lang siguro, sir. Medyo saglit lang yung ating recording ngayon. Bakit? Tapos na Hindi, meron pa 8 to 11.
Nasabi ko na. Hindi mo nabasa 8 to 11. 8 to 11? Hindi sa isa yung mga kasalanan. Nasabi ko na. Ito. I-explain ko na. Pero hindi ginagawa nyo ng masama ito, sa makinig. isa. Explain ko na. Kasi sabi mo, yun lang eh. Oo. Explain ko na. Di ba hindi sa isa dyan yung mga kasalanan? Ang sinasabi dito na mga hindi maliligtas dito is yung mga tao na ito pa rin yung pamumuhay and lifestyle. Hindi naman ibig sabihin na porket nag-commit ka one time in your life ng ganitong particular sin is automatic excluded ka na sa kingdom ni God. Hindi ganun. Okay, para malinaw tayo doon. Assurance ka pa rin. Yes. Pag sinabi ding unrighteous, ibig sabihin, yung pinakita lang dito, yung mga unrighteous deeds and lifestyle. Ngayon, wag din nating isipin na yung isang kasalanan dito is better or worse compared sa ibang kasalanan. Nakahilera, no? For example, parang minsan natotolerate yung homosexuality na hindi naman dapat. Kailangan very sabihin nating maingat doon sa mga group of people na yon. Ay hindi naman. Pero, hindi rin dapat sabihin ng mga fornicator at saka ng mga drunkards at ng mga thieves at ng mga reviler na kasi mga homosexual kayo eh. Kumbaga, wag ding tignan ng mataas yung silang mga sarili nila kasi nasa same bracket sila ng kasalanan. Oo. So, kung galit ka sa homosexual, dapat galit ka rin sa fornicators. Dapat galit ka rin sa manginginom. Yes. Yeah. Yun. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang favorite na pagalitan. Yes. And let us make it clear that homosexuality, yung homosexual lifestyle is a sin. Isang example nga dito si Nero, sabi nga nung isang commentator, 14 out of 15 na emperor is either bisexual or homosexual. Bakit daw naging ganun? Kasi kapag noblemen, pwede mong itry lahat. Yun yung pagiging sa kanila parang aristokrato or mataas kasi wala kang control. Ikaw masusunod. Ngayon binanggit si Nero na meron time nag-asawa siya ng isang lalaki, kinastraight siya. Sabihin, tinanggalan. Si Nero? Si Nero. Kinastraight niya yung... Kinapon? Kinapon niya yung lalaki na, then tinawag niyang wife. Tapos, meron ding isang instance na siya naman ang wife ng isang man. Kinapon siya? Hindi man siya kinapon. Pero ang point is siya naman ang dineclare na wife ng isang man. Polygamous na nga, homosexual pa, tapos nang castrate pa siya. So, kumbaga, makikita natin yun. Pero kumbaga, hindi natin sinisingle out yung homosexuality. Oo. Yun. Sa kabilang banda. Sa kabilang banda din, wala rin karapatan din naman yung mga drunkards, revilers na ganyan. Makasalanan din sila. Kasi parang ang point is, yung isa napakamali, yung isa hindi. And they are on the same bracket. Pero ito yung good news. Such were some of you. Ibig sabihin, yung mga sin na yan, ng mga brethren, dati yan. Yun. Bakit dati yan? Kasi tayo is nilinis na, pinabanal, at ginastify ng Diyos. Okay, isa-isay natin yon. Washed. Ay sabi ng wash. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng awa ng Diyos at dugo ng Diyos. Number 2, sanctification. Ito yung mahabang process. Yung tinatanggalan tayo ng tinik, tinatanggalan tayo ng sabi natin yung mga tinatalbusan tayo ng Diyos para mas mag-grow at mas mature tayo. Yan ang paglilinis. Yan yung pinakamahabang proseso hanggat mabubuhay ang isang Christian nasa sanctification process tayo. Yeah. And then number 3, yung pinakauna, yung justification. Yung tayo ay pinawalang sala. So, baga, hindi na tayo guilty. Kasi even si Jesus, siya yung nag-take ng ating guilt. Ang nakakatawa dito is tinake ni God yung tao from 1 Corinthians 6 verse 9 and 10, ginawa niyang 1 Corinthians 6 verse 11. Ibig sabihin, from dating namumuhay sa dominion ng darkness, dinala sa kingdom of light. Kaya ako may kausap ako naniniwala ako ng tao is pwedeng magbago for better, for worse. Pero, naniniwala ako na yung tao, pag nag-repent, possible talaga na dumating siya sa point na masasabi niya, hindi na siya yun, wala na siya doon, tapos na siya doon.
And sabihin natin, New creation. yun. Ang problem kasi minsan sa ibang tao, para bang ang identity na niya na tingin ng ibang tao sa kanya is kung ano yung kasalanan niya in the past. Kung sino ka dati. Doon na yung pilit ipapako. Yes. Kahit naman na, hindi naman na ikaw yun. Yun ang problema sa mga tao. Yung version ng tao sa para sa kanila is yung Dating last memory nila about sa'yo. Wag naman ganun. Ngayon, kaya pinaaalalahanan ni Paul na such were some of you. Bakit sinabi yun? Para kayo, marunong kayong mag-adjust at magbigay ng allowance sa ibang tao. Ngayon, ang tanong, ano ba yung sinabi nga pala kaninang why not rather be wrong? Ibig sabihin, kung yung pagpapasensya mo mag-glorify si God, go. That is good. Pero, kung yung why not rather be wrong, pero hindi ba i-confront yung mali, mali yun. So, kumbaga, kunwari, kaya lang naman na-accuse ka kasi nagkaroon ng misunderstanding. Di sige, mali ka na. Kasi mali yung nakarating sa information. Sige, mali ka na. Pero yung kunwari, alam mo na ma-pride siya, alam mo na sinful siya, alam mo na hindi siya repentant, hindi why not rather be wrong daw yung ganun. Kailangan i-address yung issue ng sin. Hindi siya brush off lang. Oo, kaya nga nung kausap ko si... Hindi siya sweep under the rug. Yeah, kaya di ba nung kausap natin si Kuya Jo, ang tinanong ko is, yes, tama yung why not rather be wrong. Pero isang individual, sa isang particular individual, for God's glory. Pero, why not rather be wrong ba ang buong church para sa isang tao? Hindi naman siguro nakahalata naman. Ganon, oo. Kasi sinasabi nga dito na tayo nga i-judge natin yung mga angels pagdating ng araw. So, i-purge natin yung maling pamumuhay at kasalanan sa loob ng church. Yun nga Ngayon, sabi dito, yung sa huling part, in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God, napansin na mabanggit dito yung Godhead. Father, Son, and the Holy Spirit. So, basically, itong part lang na to. In unity, no? Sa redemption plan. Basically, ang part lang na to is, teka. Maging gracious ka. Teka, maging merciful ka. Bakit umaabot kayo sa point na demandahan na para bang kulang lang patayin nyo yung isa't isa? Di ba kayo rin naman before, ito yung pamumuhay nyo, di ba kayo rin naman before, ganito ang kasalanan nyo, hinugasan at nilinis lang kayo ng Diyos. Huwag kayong umakto na as if parang hindi kayo nagkasala kahit kailan. Yun. So kapag parehas lang tayong may utang. Yes. Parang gano'n. Kumbaga, wag nating ilagay yung posisyon natin sa pedestal. O wag natin ilagay yung posisyon natin na papalitan natin yung Diyos na as if tayo na yung Diyos. So, be very careful. Ulitin natin itong ina-accuse, kung makaka-glorify kay God na pagpasensya mo na, hayaan mo na, go. Okay? Pero, yung mga pressing issues na kailangang i-address dahil nga grave yung sin, saka hindi rin mag-grow tong isa kung lagi mo na lang pagpapasensyahan na gano'n. Kaya kailangan ma-correct din na maigi. Number 2 naman, ikaw naman na nang a-accuse, tandaan mo rin na maging gracious. Kasi kung dati kang, binanggit yung mga list of sins na yan tas hinugasan ka lang, di ba dapat mas gracious din tayo sa ibang tao? Kasi di ba yung yung may utang ng milyon-milyon tapos may utang ng libo. Di ba pinatawad yung may utang ng milyon-milyon tapos ano ginawa doon sa may libo lang? Sinakal. Di ba? At kinulong hanggat sa hindi nakakabayad. Wag daw tayo maging ganun. Wag niyo naman pong gamitin yan para hindi kayo magbayad ng utang. Hindi tayo nagsisingle out ng sin. Hindi rin anong favorite? Hindi rin nagpapataasan o nagpapabaan ng kasalanan. Hindi pwedeng magyabang. Walang puntusan. Hindi pwedeng sabihin na mas okay pa tong sin na to kaysa doon. Walang ganon. kasi sinabi dito, hindi daw mag-i-inherit ng kingdom ni God. Simple lang, bakit sinabi hindi mag-i-inherit ng kingdom ni God? Kasi sa kingdom ni God, walang mga pag-uugali, walang ganong pamumuhay.
Kaya sinasabi, will not inherit the kingdom of God. Isipin mo, kunwari, ganun pa rin yung ugali mo pagdating sa langit. O de, tawag Gulo dito. na sa langit. Tsaka yung sahig. Pinapadlock na yung sahig kasi baka nakawin ginto yung sahig O yung gate, baka tanggalin na Greedy pa yung heart mo. baka yung gate, ibahin o kaya palitan ng materials kasi pearly gates Tapos baka may main character syndrome ka pa. Yun. Baka pagpunta mo siraan mo si San Pedro. Di ba? Sabihin mo pa na, ikaw kasi San Pedro, hypocrite ka, gaganon ka pa. Wag ganun. Hindi pwedeng magyabang yung putik, di ba, doon sa kanyang manlilika. At hindi rin pwedeng yabangan ng putik, yung kapwa niya putik. Porkit magkaiba lang sila ng hulma. Yes. Hindi dapat ganun. Hindi porkit mas accept ng lipunan ito kasalanan na to, ito hindi, is mamatahin mo na yung isang kasalanan. So yun yung sa nang-accuse. Yeah. Ano pa? Sino pa yung mga kasama sa kwento? Sino ka sa kwento? Sana. Paano naman yung tao sa paligid? Sana may counsel. Yung... Para hindi na maabot sa demandahan. Kung ikaw yung counsel naman, paano naman yung take home mo dito? Sana as a Step up ka na, sana diba? as a counselor, nagbabasa talaga tayo ng Biblia at discerning tayo sa mga cases ng ating mga brethren. Para yung maibibigay... On a personal level ba dapat, sir? Ha? On a personal level. Paano on a personal level? Yung pang ka-counsel. Depende kung mariresolve naman in a private matter. Pero kunwari, kaya nga dedemandahan na kasi hindi na nag-workout na sila mag-usap, may kailangan mag-intervene na elder doon. Hindi, kumbaga yun kasi, sir, di ba, parang may mindset na hindi dapat sa Bible study pa lang natin, dapat okay na, alam yun supposedly. Ganun naman talaga sa perfect dapat. world talaga. Hindi nga. Perfect scenario. Hindi nga, umabot nga sa demandahan So kung ikaw ang counselor, so kailangan mo rin talagang mag-effort na mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa, maging mature, maging discerning. Hindi pwede yung ikaw yung magka-counsel dun sa mga kapwa mo brethren. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible or wala ka alam sa Bible. Ganito kasi yun yung feeling ko kasi, hindi pwede. Hindi tayo by feelings. Okay? Nag-work tayo sa wisdom ni God. Ba't pa nagbigay ng wisdom si God kung hindi gagamitin? At yung wisdom ni God is nakakuha natin. Fear of the Lord, pagbabasa na din ng salita ng Diyos. Ayun. So, again, ang maganda dito, si God nagpapatawad ng mga tao, naglilinis ng mga tao, sanctify and justify ng mga tao. Hindi naman imposible yun. Hindi imposible. But, it's very important na wag tayong bumalik sa putik na pinagluglugan natin. Yun. And at the same time, bilang patunay, maging gracious din tayo sa ibang tao. Yes, may mga immature na Christian. Di ba? Na late bloomer na Christian and then may mga matagal ng Christian. Magkaroon tayo ng malawak na pag-unawa. Again, not tolerating din yung sin. Yan. Kasi baka ang lagi nilang ginagawa is siya nalalagi yung tama tapos yung iba'y mali. Tapos hayaan na lang, i-slide na lang yung issue, hindi mapag-usapan. Lugi siya. Oo. Hindi siya mag-grow. Wala siyang reality check. Yes. Yan. No. Kaya wag din daw natin i-deceive yung ating sarili. Examine natin yung sarili natin according sa salita ng Diyos. Wag natin gawing basihan yung feelings and emotions natin. Okay. Kasi pwede kang bias So yun, wag nating madungisan yung pangalan ng Diyos. Ay, may nakalimutan ako na. Hindi rin ibig sabihin nito kasi ang pinag-uusapan between brethren. Hindi tinakil dito yung issue na paano kung Christian ka tapos ang idedemanda mo ay hindi Christian. I-weigh mo din. Okay? Kung criminal naman yung case talaga, kailangan mo talagang i-LA. Reklamo. Oo. Pero kunwari, sabihin natin mapag-aayos naman kahit hindi Christian, let's seek Basta wag lang tayo maging skandaloso ba? Oo. Diba? Ba't ba umahantong kasi sa ganun? Kasi minsan gusto mo ng gusto natin, hindi lang yon. Gusto natin ng justice talaga na talagang maihahatol ng maayos ng walang mercy na talagang according sa saligang batas. Kaya nga mayroong council ng elders para hindi na humantong doon.
Ang gusto kasi natin, marahas na judgment agad. Mayabang mo minsan kasi nasa tama ka eh. Oo. Ang tanong, tayo ba discerning? Oh. So, kumbaga, kung alam na, may tiwala tayo sa mga elders ng church, leaders ng church, doon pa lang iparesolve natin na para di tayo pagtawanan ng ibang tao na wala bang may utak sa inyo dyan na nagbabasa ng Bible kung ano yung tama o mali na gagawin dyan sa bagay na yan. Ayun. Yun. So, sana humingi kayo ng payo sa mga kasama nyo sa simbahan. Christian. Blessed daw yung mga tao na hindi nagtitake ng counsel sa mga ungodly. Psalms 1. Kundi mag-take tayo ng counsel sa mga godly. Wag na dun sa mga hindi Christian. Minsan, humingi ka ng payo. Hindi naman Christian eh. Ngayon, kunwari ito, hindi ko naman sinasabi na kapag hindi Christian, hindi sound yung judgment. May mga righteous naman in terms of honest naman. Kaya ang alang yung advice na ibibigay nila sa'yo, minsan hindi naman talaga rooted sa pag-ibig at saka sa awa ng Diyos. Yun. Kaya kunyari, parang one time may nagtanong sa akin, although hindi naman ito patungkol sa judge, parang patungkol sa manliligaw. Okay. Kunyari, may Christian na nanligaw sa akin. Tapos merong hindi Christian. Okay. Tapos mas pinili ko yung hindi Christian. Ano magiging tingin mo sa akin? Tingin ko sa'yo, is compromiser ka. Kumaga, ang sagot ko, bakit? Di ba? Bakit? Exactly. Compromiser ka. Yun lang yun. So, dapat malinaw doon. So, kunyari, kung i-apply mo dun sa i-apply mo sa council, di ba parang, bakit mas gusto mong kasama to kesa dito? Natandaan mo yung shinare ko sa iyo. Bakit mas gusto mong i-post to kesa dito? Mas gusto mong i-pursue yung isa kesa dito. Pwede. Natandaan mo yung shinare ko sa iyo about kay Charles Spurgeon? No, yung sa wife. Kapag ang pinili mo is yung ungodly, natalo ka na. Doon pa lang, sa pagpili mo pa lang, talo ka na. Lalo-lalo na kung hindi naman magiging Christian yan. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, kapag merong godly na pinili yung ungodly, most of the time, talo ka. Kasi most of the time, hindi naman yan na-convert. So, si Spurgeon yun, ha? Spurgeon yun. And that's already sa observation many years ago pa. O di how much more ngayon taon na ay ngayong panahon natin na yung generation natin is mas liberated at mas inclined sa paggawa ng mali, hypocrisy. So, yung parang ganun ding bagay, magkaroon tayo ng discernment. Yun din. Isa rin kasi yan ang pwedeng madungisan ng pangalan ng Diyos. So, kumbaga, na-address naman na, nasabi naman na maayos. So, it's up to that person. Ang siguro, ang parang pinaka main point kasi nung pag-uusap dito, kailangan involving church din talaga sa buhay ng Yes, lalo na sa mga major decision making na hindi basta nag-decide lang. Minsan parang mararamdaman nila na parang di nyo man lang ako suportado, parang mali yung desisyon na ginawa ko. Minsan ang hirap na lang ding sumagot eh. Para bang masasaktan kasi nararamdaman nila na para bang pinararamdam natin sa kanila na mali yung decision nila. Paano ba? Ang masasabi ko lang is, talaga bang kinonsult mo yung kaibuturan ng puso ng Diyos para ma-discern mo kung yan ba talaga? Yung gusto yun, ganun na lang ka-honest na hindi kasi baka meron kang ibang motive kaya mo sinasabi yan. Gusto mo lang na feel bad para kasi ikaw wala kang jowa, ganun. May mga ganun thinking eh. Ang tanong ko na lang... Hindi mo ako naiintindihan kasi wala kang asawa. Yes. Kaya ang tanong ko na lang sa ganun is this eh. Sinik mo ba talaga wholeheartedly gano'n na lang sa yung Diyos will ni God? Oo, regarding dyan. Kahit nasabihin natin alam mo naman eh. Pero sinik mo ba talaga yung approval ni God? O yung approval lang ng flesh mo? Kasi flesh siya. Kasi kung si God ang naghahari sa buhay mo, hindi ka darating sa ganong mamimili ka between godly and ungodly. Ang bias mo na automatic sa godly. Walang pagpili o walang choice. Doon ka by default sa godly.
Oh, yun yung nagiging problem. So, yun yung parang question ko, ba't kaya? Bakit naman? Diba? Dahil pogi yung isa o... O dahil mas bold yung isa. Hindi natin sure. Hindi natin sure. So, yun. So, kailangan as a church, meron din talagang say. Oo. Alam mo din yung nangyayari. Hindi lang tayo parang, parang hindi ka statwa doon. Yes. Hindi ka palamuti doon. Yes. Na para bang, ba't niyo ako pinakikialaman? Hindi eh. Tapos lalabas pa sa dulo para bang yung kumukontra yung mali. Ewan ko, kaya nga minsan individual talaga eh. Naman talaga. Ang salvation, individual talaga yung maturity, individual talaga yung perception sa mga bagay-bagay. Nung ikaw nga nandito ka na nga sa church na na tetempt ka pa, na may nakagawa ka pa ng kasalanan, kakamali ka pa. Paano pa? Paano pa kung ang pinili mo, ungodly? Paano pa kung lumayo ka sa church? Paano pa kung sabihin natin na mag-strive ka sa greater na mga opportunities? Kinonsider mo ba talaga si God? So ngayon, kapag yung tao na yun, parang medyo ang hirap i-correct, kaya pa correct. Sadly, sige. Pero, pag-ayari nun, wag na niya sisisihin si God. 'Di ba? Yung na-explain ni Kuya Joe, na-explain din sa mga ibang mga commentators and preachers na wag ka nang mag-expect na may blessing si God dun sa mga ganong decisions na in the first place, alam mo na hindi siya godly. Alam mo na mali. Kumbaga, hindi yun yung pinrepair ng Diyos na lakaran mo eh. Yes. Tapos hindi ka doon lumakad. Tapos, guys, tulong naman. Oo. Parang ganun. Oo. Kumbaga, I'm not saying that you're not saved. Hindi ko kina-question yung salvation mo. But I'm questioning yung maturity mo regarding sa bagay doon. Kasi why would you choose that? Ayun. So, yun lang siguro guys. At mag-ponder tayo. Mag-self-assess. Yes. So, reality check. So, yun lang guys. Thank you. God bless.